Yon, nagbabalik na ho ulit tayo. Kung saan ho kayo naroroon ay kwan, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Ano ho? Ngayon ho ay kwan, araw ho ng Sabado. Ang oras ho ngayon dito ay alas 10 na ho ng gabi. Ay nadito ho ako ngayon sa parking lot ng hospital at kadarating ko lang ho. Ay ako'y paakit na sa taas doon kay Utoy. At ang akin hong bianan ay sumaglit din para masilip ho si Utoy, tapos yun nga inihatid ko na sa bahay. Ano ho? At syempre namimiss ho ng aking bianan ang kanyang apo maraming salamat ho nga pala sa mga comment nyo sa ating YouTube channel, sa mga message nyo sa akin. Ano ho? Marami ho akong natututunan. Ano? May mga nag-message din sa akin sa Facebook na naka-experience ng kagaya ng sitwasyon ni Utoy na naoperahan ho sa appendix. Ano ho, bali tinuruan ho ako kung ano bang dapat gawin pagkatapos maoperahan, ano ba ang mga dapat kong ipakain kay Utoy. Maraming salamat ho sa inyo, no? Ayun ho, ina-appreciate namin, ano? Medyo ko na ho tayo, medyo nakatulog na ho tayo ng medyo matagal-tagal, ano ho? At ako ho'y masayang-masaya at si Utoy ay kwan, nakakapagbiro na. Binibiro na ang kanyang ina. Binubuli na ho ang mahal na Reyna, ano? At yung mag-inang yun ay lagi na naglulukuhan ay si Utoy kwan, pag gayon ang binubuli na ang kanyang ina, kwan, medyo okay na ho at bumabalik na ho sa normal, ano? Masayang-masaya ho ako, ano? Pag nga ho pala kayo kwan, halimbawa nga may pinuntahan dito sa University of Alberta, ano ha, dito ho sa Stoliere, sa Children's Hospital, pagpuno po ang parking sa 114 Street, dito po kayo pupunta sa 112 Street. Dito po may parking lot, ano ha, yung binanggit ko, 114 Street at saka po 112 Street, ano ha, yun po ang parking lot. Pag ho puno sa isa, lumipat po kayo sa isa naman. Doon ho sa nabanggit ko ng mga numero, ano ho? Kuwan ho, talagang ganito pala talaga ang pakaramdam ng isang magulang, ano ho? Gaya ho nung nabanggit ko kahapon, 16 na taong gulang ang aking anak. Ngayon lang namin siya dinala sa ospital, ano ho? Ganito pala ang pakaramdam. Lalo na ho noong kwan, ma-share ko lang ho sa inyo, lalo na noong ipapasok ang aking anak sa kwan, sa OR, doon sa operating room. Syempre nagtanong ang doktor, pwedeng sumama ang isa sa inyo doon sa operating room, pero saglit lang daw sasama, parang ipapakita lang sa yung operating room, tapos pag yung in-injection na ng pampatulog at pag napapikit na ang pasyente ay kwan, lalabas ka na. Kasi hindi ka pwede doon sa pag nilalaser na yung tiyan, ano, pag binubutas na, ano. Ngayon syempre ako ho ang sumama. Talaga ho ako'y parang namumutla ho ako, parang lalaglag ang luha ko Yung mga ipapakita ko ho yung picture, yung panahong itinutulok na ng nurse. Ipapasok na ho ng nurse si Utoy, kasunod ako ng nurse doon sa operating room. Parang ho ako'y namumutla na yung puso ko. Talagang tiklop talagang sabi ko, kahit marami nagsasabi sa akin, mga kamag-anak ko, mga pinsan, na appendix lang yan, mabilis lang yan, saglit lang yan pinsan, huwag kang mag-alala, magiging maayos yan, mabilis lang yan, appendix lang yan. Kahit may nagsasabi na 40 minutes lang yan, 30 minutes lang yan, iba pa rin ho ang pakaramdam. Ano ho, siyempre anak ho natin yun Siyempre, hihiwain pa rin yung yung tiyan ng bata, ano. Talagang kahit sabihin nilang madali lang yan, yun ang pakiramdam na itinutulak na ng nurse. Yung trolley, nasakay si Utoy na ako'y nasa likuran. Ako'y parang namumutla Tapos nung nakapasok na sa operating room, ang sabi sa akin ng doktor, wala hong empleyado na Pilipino doon sa loob ng operating room. Lahat ay puti, lahat ay Canadian, ano ha? Lahat ho lokal, ano? Sabi sa akin ng doktor na lalaki,
Dito ka ika sa tabi ng balikat ng iyong anak. Di doon ako sa tabi ng balikat. Ngayon, di kinuha na yung parang yung panturok. Wala naman siyang karayom. Ngayon, yung laman ng panturok na yon, parang kulay gatas. Tapos nga may naka-dextrose dito si Utoy. Doon sa dextrose na yon, doon pinadaan yung pampamanhid, yung pampangimay, yung ano ba yun, yung pampatanggal ng para hindi mo maramdaman ang kirot, ang sakit. Basta yun na yun, yung para hindi maramdaman. Alam niyo ho, 3 to 4 seconds pumikit ang aking anak. Nakapatong yung kamay ng aking anak sa ganitong hita niya na talagang bumagsak ang kamay, talagang 3 to 4 seconds. Kaya namang bisa noong na yon, noong pampangimay na yon, hindi pala, noong pampatanggal ng para hindi mo maramdaman, doon ako parang lalaglag ang luha ko na hindi talagang linggo ho bukas, sana ho ay ma-discharge na si Utoy, dahil ang sabi ho ng mga nurse, hindi naman ho daw nilalagnat. Ibig sabihin, pag hindi ho nilalagnat, pag hindi ho tumataas ang temperatura ni Utoy, wala na ho yung infection. Pwede na ho daw siya ma-discharge bukas. Sana maging tuloy-tuloy na. Tapos, mag-i-email na lang sa amin or tatawag para sa follow-up check-up. Sana ma-discharge na. Pero kung tutuusin, kung hindi naman ma-discharge, wala ho naman problema. At mas kampante ako na nandito siya sa ospital. Syempre, pag sa bahay, diba, iba pa rin yung mga nurse na nag-aalaga. Pero sinabihan ko na naman ang mahal na Reyna na huwag mo nang pumasok ng 1 linggo. Sabi ko, huwag mo nang pumasok at bantayan mo yung ating anak at ako na lang ang magtatrabaho, At para maipagluto din yan ng mga stem vegetable, yan. Siya, maraming salamat ho sa inyo at salamat sa itaas, Talaga namang, gaya ng sabi ko sa inyo, ganun pala ang pakiramdam ng isang magulang na noong dadalhin na sa operating room yung aking anak, para bang ako'y nalalamig na ako, parang naluluha, ako'y sipunin pa rin, ako'y magmamas. May mga libreng mas naman ho dito sa ospital, ako'y aakit na sa taas at sabi ko kay mahal na Reyna, ako'y parating na. Yung mga pagkain doon sa itaas maiinit na, Nakakatuwa ho dito. Talagang dating lagi ang doktor at nurse kache-check Hilaw ho ang tulog sa ospital. Pag ho kayo pasyente o kayo'y tagabantay, hilaw ho ang tulog nyo. Dahil mayat maya ho'y may napasok para i-check ho ang pasyente. Siya tayo papasok na. Kaso hindi ako mapag-video dito sa mga dadaanan ko at medyo private ho. Doon lang ako makakapag-video sa mismong room namin. Siya, maraming salamat ho at magkita-kita ho tayo mamaya. Ito na ho tayo sa entrance ho ng hospital, Ito ho yung sinasabi ko sa inyo, 112 street yan, nakikita nyo. Yung kabila, 114, Yung mga parking lot ho, 112 at saka 114. Ipapasok na ho tayo, Yan. Andito na ho tayo sa elevator, Yan, nakakapag-video tayo dito. Pero doon sa mga ibang dinadaanan ko ayaw ko mag-video, Yan. Dito na ho tayo sa elevator. Ito, andito na ho ako. Si Utoy bagong gising laang. Ayan, nanonood ng movie. Ito, nag-init na ang mahal na Reyna ng pagkain namin. Kanin. Tapos ano bang ulam. Yan. Yan ho ang itsura ng aming tulugan dito. Yan. Tapos are yung labas. Yung pinapakita ko sa inyo. Yan. Sugot lang ayusin ko. Yan. Kita ang daan. Yan. Kamusta Kel? Okay lang. Okay lang, si Lola, si Mami Monet, okay naman?
Baka binubuli mo. Hindi. Yan. Tapos si mahal na Reyna, mag-hi ka muna. Yan. Nainit ng pagkain, kain muna tayo. Yan. Kakain muna ho kami. Medyo mahina ang pagsasalita ko at tulog na yata ang kabila. Yung nanay ang tulog, yung batang pasyente naglalaro. Yan. Kaya binabantayan ng pasyente yung nanay niya. Kakain muna tayo, kain ho tayo. Gusto mo dyan? Ha? Dyan. Dito na lang oh. May dala kang beef? Hala. Nalimutan ko na. Nalimutan mo? Sinatapon. Yun na lang, sige. Tulog ka na. Ibaba mo pa yung bed mo. Pahinga na. Ibaba mo pa ng konti. Hindi pa. Okay na yan. Okay, good night. Magandang umaga ho sa inyo. Alas 5 ho ng umaga dito ho sa Edmonton, Alberta. Maaga ho tayong nagising, ano? At hindi rin ho tayo makakatulog ng ayos pag andito sa ospital. At syempre tinitingnan natin si Utoy kung papaano matulog. At baka minsan ho napapasarap siya ng tulog. Tinitingnan natin yung kamay niya, baka mabanat yung dextrose, ano ho. Kamusta ho kayo? Kung ako naman ay inyong tatanungin, ayos naman, ano ho. Medyo yung ating damdamin medyo maayos na, ano ho. At si Utoy unti-unti na hong nakaka-recover, ano. Mahimbing na mahimbing ang tulog niya ngayon. Siguro gawa doon sa mga gamot na ipinapainom sa kanya. Kasi sabi ni Utoy, para daw lagi siyang antok na antok, ano ho. Ma-share ko lang ho sa inyo, ganun pala pag ooperahan yung isang tao, ano. Hindi ko nabanggit kanina doon sa mga vlog ko nung una. Bago ho ipasok si Utoy sa OR, doon sa emergency room, at doon sa operating room, yung palang mga mag-o-opera, basta yung mga taong nadoon sa operating room ay pupuntahan kayo at magpapakilala sila isa-isa, no? Dahil bago operahan si Utoy, nagpakilala sila sa amin ng mahal na Reyna. Nagpakilala yung 3 nurse, siguro yun yung assistant. Nagpakilala yung doktor. Tapos nagpakilala din yung maglalagay nga ng pampatulog, ano. Gayon pala yun. Na-share ko lang ho sa inyo na at least para alam nyo rin, ano ho. Hindi ko naman ho sinasabi na baka mangyari sa inyo, pero na-share ko lang po sa inyo, ano ho. Yan. Si Utoy nga aking niloloko kahapon. Sabi ko, anak, pag matanda ka na, mapapanood mo tong vlog na ito, ano, na may nangyari sa iyong ganito. Kasi hindi naman ito mabubura sa YouTube, ano. At least maikukwento mo rin sa magiging anak mo, ano. Tapos ang binibiro ko nga si Utoy, ano, sana buhay pa kami ng mga oras na yan, o malinaw pa ang mga isipan namin, ano. Siyempre hindi naman ho natin masasabi ang panahon, ano. Pwedeng malakas tayo ngayon, ano. Siyempre tao lang ho tayo Pwedeng malakas tayo ngayon, tapos biglang manghihina, ano. Talagang napaka-thankful pa rin, ano. Kasi yun lang ho sinapit ng aking anak, ano. Talagang bilang isang magulang tayo nasasaktan, ano, pag nakikita natin yung mahal natin sa buhay, lalo pa anak natin, ano. Talagang
medyo nakakadurog ho ng puso yung mga sitwasyon na ganoon. Kaya nga sabi ko kay Kiel, kay Utoy, someday pag nagkapamilya ka, nagkaanak ka, na ituro mo na sa kanila yung mga bagay na hindi dapat pero hindi naman ho natin sinasadya yung mga nangyayari, no? Kasi may mga tao namang nagsasabi na yung daw pagkakaroon ng appendicitis hindi din daw sa kinakain yun, ano? Talagang minsan daw nagkakaroon talaga ng pagkakataon na bigla na lang na susulpot, ano, na magkakaroon ka ng ganung sakit, ano, natatanggalin yung appendix mo, ano. Talagang pasalamat na nga lang at nasa Canada tayo. May nag-comment nga dito sa YouTube channel natin na nung naoperahan siya sa Pilipinas, parang nasa 40,000 ang ipinayad yata sa ospital. Siyempre kung nasa Pilipinas ho naman tayo, hindi naman ho ura-urada na may pambayad agad tayo sa ospital, ano, dahil na siyempre yung mga bilihin din sa Pilipinas mahal, tapos ang sahod ho ng manggagawa sa atin hindi naman kataasan din, ano ho. Talagang thankful pa rin ho at nasa Canada kahit papaano nakakasurvive, ano ho. Ay siya tayo ho ipapasok na sa loob at baka ho nagigising na yung mag-ina. Tayo ho nakaubos na ng isang basong kape at mamaya ho natin itutuloy ang ating huntahan at kakamustahin ho natin si Utoy. Sana po maging tuloy-tuloy na ang kanyang recovery, ano ho. At maraming salamat ho sa inyo. At syempre sa itaas ho, maraming salamat. Ay siya hanggang sa muli ho, tayo magkita-kita ho ulit tayo mamaya ng kaunti lang, ano ho. Wala pang sinasabi sa amin kung madi-discharge si Ezekiel ngayon. Ang sinabi pa lang ng doktor is regarding doon sa diet. Bale, babaguhin yung mga pagkain niya. Kung kahapon, mga liquid, no?
mga liquid yung pinapakain sa kanya kahapon. Ngayon nagbago na. Meron na siya ngayong mga kaunting solid rice pudding. Yan. Wala pang update maaga pa naman Ano anak, kamusta pakiramdam mo? Yan. Yan. Good daw, good. Lagi daw siyang inaantok. Gawa siguro noong gamot. Kasi ang haba lagi ng tulog niya, no? Kaso minsan, pag yung tulog kami sa gabi, kailangang laging gisingin. Yan yung kabilang pasyente, uuwi na. Bye-bye! Bye-bye! Buti pa sila, pauwi na. Ayun, nakaalis na yung kapitbahay natin dito sa kabila. Medyo lalakasan na natin yung ating pagsasalita, ano? Ang ganda ngayon sa labas, oh. Sa tanghali, positive 15 yata. Hanggang mamayang pahapon, no? Yan. Eto, bali, nakain nga si Utoy. After nito, kailangan maglakad-lakad at hindi daw pwedeng lagi nakahiga, ano? Para malaman niya daw kung pag naglalakad ay nasakit o may nararamdaman na pakaunti-kaunti. Pero normal lang daw kung may mararamdaman na pakaunti-kaunti kasi may laslas nga, ay may hiwa, ano? Pero sabi naman ni Utoy ay nagbago na. Kung kahapon ay 5 or 6, ngayon mga 3 na lang or 4, ganun, anak? Yan. Tara, babangon na tayo, anak. Maglalakad muna ho kami ni Utoy. Pero pupunta muna daw siya ng washroom. Yan. Dahan-dahan, anak. Okay na, medyo nakakatayo na, ano? Yan. Medyo maluwalas na mukha. Pupupo ka ba o iingat? Pupupo, okay. Tawag mo yan, anak. May tissue na dyan sa gilid, ha? Siya, hindi ho matatapos ang araw na ito na hindi kami nagpapaalam sa inyo, ano? Maraming salamat ho. Kung saan ho kayo naroroon ay magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Ay kami muna ho'y lalabas at makapaglakad-lakad na si Utoy. Hanggang sa muli po. Maraming salamat. God bless everyone.